magbabalik po si Mami Ruthie. Medyo pagoda pa rin kasi halata naman sa aking mga mata na medyo kulang-kulang po sa tulog. Pero ayun, kasi nga po merong hindi magandang nangyari nung nakaraang linggo dito sa amin. Hindi inaasahan pero nagkasakit po si Baba ng halos isang linggo din. And 3 days siyang nilagnat and 2.5 araw siyang na-hospital. Ang rason is, nung unang araw, grabe po yung lagnat niya, mataas na lagnat. Tapos, nahirapan siya umihi. And pabalik-balik siya sa CR para umihi. Yun nga, sabi ko magpa-check up na rin para masigurado natin kung ano yung sakit niya. And nagkaroon siya ng mga test, urine, blood test, kaya nung nagpa-check up siya. And sabi nga, ng doktor is meron siyang infection sa ihi, UTI nga. And sabi ko para makasiguro din tayo, magpa-test ka na rin para sa sakit ng pandemic. Kaya hindi ko na sasabihin. Basta yun, nagpa-swab test din siya. And thank God po yung resulta is negative naman. So talagang yung nagpahirap lang talaga sa kanya is yung infection niya na sobrang taas po talaga. Kaya niresitahan siya ng antibiotic. Inobserbahan namin for 3 days pero sa loob ng 3 araw na yun guys, hindi bumababa yung lagnat niya. So nandun pa rin siya sa 102. And nung 4th day, madaling araw, doon medyo ako na-alarma kasi pinagpawisan siya ng sobrang lamig. And magdamag po siya. Sobrang lamig ng katawan niya. So, meron ako nung pang-check ng pulse niya, pang-oxygen niya, yan, at meron ako nun, pero wala ako nung pang-BP, kaya takot na takot ako nun, baka sabi ko bumagsak yung BP niya. Pero medyo nagkalma siya, pero yung pa rin, malamig pa rin yung pangangatawan niya. Kaya sabi ko, hindi pwede na hindi siya bumalik sa doktor kinabukasan. And sabi nga ng doktor, kailangan niyang ma-admit kasi para kasi matutukan siya at saka hindi kaya nung antibiotic na tinitake niya orally. So, kailangan niyang ma-IV. Kumbaga, isiswero siya para ma-inject yung antibiotic sa kanya. Kasi kaya pala nangyari yun, nanilamig siya, and sobrang pawis niya is kasi dahil sa infection. Thank God, nandun yung pinsan niya para magbantay kasi ayaw akong payagan ni Baba guys na magstay sa hospital ng buong araw. Kasi nga walang titingin sa mga bata, walang mag-aalaga. Hindi naman namin ma-require din yun dun sa kanila kasi that time meron ding may sakit doon and ayaw niya na may mangyari pa sa kanila. So, yun yung pinsan niya yung nagbabantay sa kanya sa gabi. Tapos sa hapon, dumadalaw ako yung nag-i-stay din ako pansamantala. And buti na lang meron ng pag-iiwanan sa 2 bata yung mga may-ari ng bahay. So, yun. And after 2 days, guys, napag-stay sa ospital, ayun, thank God na naka-recover naman siya maunti-unti. And nung nag-test na siya ng urine niya uli, nawala na totally yung infection niya. Nakalabas siya ng hapon nung pangatlong araw. So, pangatlong araw, ayun, 2 kalahati. Siyempre, 3 araw, basta yun, 2 kalahating araw. So, yun. So, ngayon, nagpapagaling pa rin po si Baba, pero pumasok na siya. Nakapag-rest naman siya ng mga 4 na araw. And ngayon, sabi ko nga, hinay-hinay lang sa pagtatrabaho muna kasi hindi pa ganun talaga halakas yung katawan niya. So, ayun, sa mga napagsabihan ko po ng mga kaibigan regarding kay Baba, maraming salamat sa inyong concern, sa mga comforting words ninyo, yan, comforting messages ninyo, and sa pagdadasal para makarecover agad si Baba. Maraming salamat. So, ko lang po palang batiin muna sila Jeric, ayan, meron din po siyang YouTube channel, Music Beats Recording. Sana po supportahan niyo din po yung channel niya. Happy birthday sa iyo, Bunso. And kay Sir Wilfredo Estrera, Tito Siopaw, happy birthday po. God bless sa inyong dalawa. Maraming salamat sa suporta and praying and wishing you both good health and syempre long life and happiness. Meanwhile, Hi guys, hello sa inyo.
Ayun nga, papunta ko ngayon ng ospital. Pangalawang araw ni Baba ngayon. Hapon na dito. Pero yun lang kasi yung time ko na makakapunta doon. Kasi may online class si Rishika. Tapos, ayun, nandun yung pinsan niya naman na nagbabantay sa kanya. So, itong mga bata, iiwan ko muna saglit dito sa may-ari ng bahay. Yun, buti na lang, meron ako mapag-iwanan sa kanila. So ayun, magbabiyahe lang ako. Magko-commute ako papunta doon. Ito ang hospital road. Yung mga hospital yan. Doon. Tapos doon ba? Umuulan. Yun guys, bali pala nung Sunday ng hapon, umuwi kami papunta ng village kasi Monday, merong sarad or sharada. Hindi ko alam kung tama yung pagkakabigkas ko sa Nepali. Yun po yung death anniversary ng biological mom nila Baba. Hindi ko alam kung ilang years na yung death anniversary niya, pero yun, kailangan namin pumunta kasi importanteng araw yon in memory syempre ng kanyang namatay na nanay, and bilang panganay na lalaking anak, meron siyang ritual na gagawin kada death anniv ng nanay nila. So unang-una doon syempre, yun nga yung nabanggit ko sa inyo na kailangan nilang magpakalbo. Silang mga lalaki na anak, magpapakalbo sila kada taon sa tuwing sasapit yung death anniversary ng nanay nila. So, meron silang tinitirang konting buhok sa bandang taas. Para siyang Shaolin guys, ganun. Pero kalbo sila. Tapos, day before the death anniv, di sila pwedeng kumain ng non-veg. Tapos, walang rice. So, walang asin. Yun yung dapat nilang kainin lang. So, and the day nung pinaka-death anniversary, pagkatapos ng puja, doon lang sila pwedeng kumain. Pero wala pa ring rice. So, yun yung gagawin nila kapag death anniversary ng nanay nila. Tapos may ginagawa silang mga ritual. Pasensya na kayo kasi konti lang yung clip na nakuha ko kasi hindi ko rin inaasahan na nagkaroon ako that time ng kanilang puja, ng kanilang ginagawang ritual. So, bawal akong magstay doon mismo sa place kung saan po sila nagpupuja. Kasi, yun nga, meron tayong period. So, ang kumuha lang ng video, si Rishika, pinakiusapan ko. So, maiksing video lang para meron lang ako maipakita sa inyo kung ano yung ritual na ginagawa nila. Iya, jauh na. Apa jauh? Mau lang eh. Jauh apa tuh? Scared. Why you scared? Scared Baba? Ha? Jauh na. Bakit ka takot? Go. Ikaw, you're scared? Ayun na. Ang kalbo. Si kalbo. 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 Kalbo na siya. Ayan yung may wifi siya sa ulo. Wifi. Yaw na. Shaolin. Yaw na. Takot si Ria. Natakot siya sa baba niya. Who's that? That is Baba. So yan guys, nagsalad ako. May konting natira na buko. Ayan, nilagay ko dyan. Konti lang. Tapos wala kaming pomegranate. Tapos apple. Tapos nilagyan ko ng macaroni para dumami. Tapos walang cream. So nilagay ko is mayonnaise at saka condensed milk. So yan, salad tayo guys. Na naman, simula kagabi, umuulan na naman. Nung isang araw, wala na siyang tigil eh. Kahapon lang nag-break. So, yan. Sobrang lakas na naman. Taas na naman ang ilog. Oh.
Naflatan kami, kaya ito, tambay muna tayo dito. Kalsada. Kagabi pa umuulan guys. Actually, pangatlong araw na tong umuulan dito sa Nepal. Kahapon huminto siya. Tapos ngayon, tuloy-tuloy na naman ngayong araw. Di pa siya humihinto, simula pa kagabi guys. Ang dami na namang nabaha. Dun sa kabilang side, yung paway na pabutwal, dun talaga guys, maraming nabaha na naman.